hindi naman lingid sa ating kaalaman. Nalikas na sa mga kabataan, lalo pa sa barkadahan ng mga kalalakian, ang pagiging makulit, ang pagkamatigas ang ulo, na palaging tila nais na may mapatunayan sa sarili at sa mga taong nakapalibot, na kahit pa may banta na ng kapahamakan at kapag pinagbawalan ay mas lalo pa itong gustong gawin. Ganito ang kwento ni Ruben, isang normal na binata na lulong sa pagbabarkada at paggala sa maraming lugar sa kanilang probinsya. Taong 1979 sa lugar ng Panay. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig mo, Sir Proy. Ibabahagi ko lamang po itong kwento ko tungkol sa aking karanasan sa kakaibang aswang at sa pangyayaring kamuntikan ng kumitil sa akin at sa mga kaibigan ko. Nangyari po ito noong panahong nasa high school pa lamang po ako. Hindi sa pagmamalaki, Sir Proy, o sa kung ano pa mang maaaring isipin ng ating mga tagapakinig. Pero isa po ako sa mga tinatawag na Jeprox noon. Walang ibang hilig sa buhay, kundi ang bumarkada at magkatingklas para sa paggagala namin sa labas. Anak po kasi ako ng noon ay kasalukuyang kapitan sa aming lugar. At syempre alam niyo naman po siguro ang impluwensya ng isang opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga karaniwang tao. Kaya naman nahihiyaman po kung aminin ito ngayon. Pero noong araw po, pakiramdam ko isa akong prinsipe o isang mahalagang tao sa aming lugar. Kaya naman may katigasan ng ulo ko at malakas ang loob kong gumawa ng mga kalokohan. Oy Ruben, ano bang plano mo? Palagi na lang kasi akong kinukulit ni Mrs. Perez. Ilang araw ka nang wala sa klase. Nagbabanta na siya na pupuntahan na daw niya si Kapitan para isumbong ka. Ikaw na lang kaya ang walang naipapasang parol para sa parating na Kapaskuhan. Sabi ko naman sa'yo, unahin mo na yung parol. Eh kung sumama ka sa amin nila Nonoy kahapon, eh di sana natapos mo na din. Tinulungan kami ni Miguel sa pagtapos ng mga parol. Ang ganda nga eh, parang sarap ibenta. Kapag daw bukas wala ka pang naipasa, baka daw bumagsak ka sa subject niya. Yun nga lang ang pinapagawa niya sa atin. Kahit nabagsak tayo sa academics, tapos hindi mo pang papansinin. Wika ni Dindo. Ano ka ba, Dindo? Huwag kang mag-alala. Sige, mamaya pupuntahan ko si Miguel. Babayaran ko na lang siya para gawan ako ng pinakamagandang parol. Eh pera lang naman ang katapat niyang taong yan. Alam mo namang kapos yan sa buhay. Kaya kung bibigyan ko yan ng pera, sigurado akong ngayon din matatapos niya agad yung parol. At saka sayang lang ang oras ko sa paggawa niya, Antol. Teka nga, sasama ka ba mamaya? May inuman doon sa bahay nila Roman. Kaarawan daw nung utol niya. Balita ko pa nga nagpalit yun daw ng baboy. Di ba paborito mo yon? Kaya sumama ka na. Libre na kita sa pamasahe. Basta samahan mo lang ako. Magkaibigan naman tayo, hindi ba? O baka naman may iba ka ng tropa. Mahabang wika ko kay Dindo. Mahilig po ako sa ganito, Sir Proy. Sa pangungonsensya, lalo na dito sa kaibigan kong si Dindo. Di niya rin kasi akong natitiis. Kahit pa sa sobrang pagkapasaway ko. Kababata ko ito, na halos parang kapatid ko na din. Mayaman ang pamilya nila Dindo. Pero hindi mo mahalata kasi sobrang napakasimple nito at hindi niya iniyayabang ang yaman ng pamilya niya. Mas gusto pa nga niyang isipin ng mga kamag-aral namin na mahirap lang siya. Mas malaya kasi siyang nakakagalaw kapag gano'n. Ito naman pong si Miguel ay kaidaran lang din namin. Pero hindi po katulad namin na nag-aaral. Si Miguel ay tindero ng uling at mga panggatong. Wala na siyang kasama sa bahay nila. Patay na po kasi yung nag-alaga sa kanyang matanda. Sapol sa pagkabata namin, silang dalawa lamang na ang nakita namin sa bahay nila. Madalas pa nga kaming magpahabol sa matandang lalaki na ito, na lolo niya yata noong kabataan namin. Sabi kasi ng mga tao sa lugar namin na nag-uulyanin na itong matanda at madalas ngang makita nilang naglalakad sa gabi
na tila wala sa sarili. Kaya naman kaming mga kabataan noon, pupunta sa tapat ng bahay nila tapos sisigawan namin itong si Miguel na Miguel lang pa. Maya-maya lang lalabas na itong matanda at hahabulin kami. May dalang patpat tapos sigaw ng sigaw. Natantanan na yung apo niya. Habang kami naman ay labis ang paghagalpak sa tawa. Kasi nga hindi itong makatakbo at uugod-ugod na. Alam ko pong mali pero kasi bata pa kami noon at nalilibang kami sa mga ganong gawain. Alam ko nang sasabihin mo yan. Kaya nga nauna na ako sa iyo, Ruben. Binigyan ko na si Miguel ng pera. Daanan mo na lang yung parol sa kanya. Sigurado tapos niya na yon. Pero magpakita ka naman sa eskwelahan, Ruben. Hindi habang buhay kaya kitang pagtakpan dun sa mga guro natin. Lalo na kay Cassandra. Iniisip nga niya, may iba ka ng nobya kaya di ka na nagpaparamdam sa kanya. Konti na lang masasapak na ako nun. Wika ni Dindo. Ano ka ba, Dindo? Huwag kang mag-alala. Kakantahan ko lang yan. Mawawala ng galit niyan. Tinatamad pa kasi talaga ako, tol. Parang ayoko pa talagang pumasok sa eskwelahan. Gusto ko pang magala at saka mamiesta. Marami akong kaibigan na nag-iimbita sa akin sa pistahan. Alam mo naman yan, di ba? Sige na, pupuntahan ko na si Miguel. Papasok na rin ako sa eskwelahan. Pero sasama ka sa akin sa pista sa darating na Sabado. Wala naman tayong pasok noon. Ako nang bahala magpaalam sa tatay mo. Pinutol ko na ang usapan namin ni Dindo ng araw na yon. Dahil sa alam kong hindi matatapos ang paninermo nito. Baka marinig pa nga ng mga tauhan nila tatay at baka masumbong pa ako. Minabuti ko na lamang napuntahan itong si Miguel para na din sa proyekto ko. Nang marating ko naman itong bahay nila Miguel na nasa labas na ng baryo namin, malapit sa may ilog at tahimik ang paligid. Miguel, nariyan ka ba? Ako ito si Ruben. Dadaanan ko lang sana yung pinagawang parol ni Dindo. Naihanda mo na ba, Miguel? Nakailang ulit na yata ako ng pagtawag dito sa lalaki. Pero walang tugon. Naroon lamang ako sa harapan ng kanyang bahay na nakatunganga. At nang hindi na nga akong makataste pa, nilapitan ko na itong mga parol na nasa may pintuan na kasabit. Bukod kasi sa mga uling at panggatong, minsan kapag uso ang mga saranggola o parol, gumagawa itong si Miguel at nagtitinda. Minsan naman mga halamang gamot. Kung ano-ano lang na mapagkakakitaan niya upang maitawid niya ang pang-araw-araw. Kung noon nga po na madalas namin itong asarin. Pero nang magkaroon ako ng kamalayan at tumuntong na sa high school, napagtanto ko na nakakaawa pala ang kalagayan nitong si Miguel. Kaya naman tinigil ko na ang pangasar sa kanya. Maging ang mga kababata ko ay nahinto na din. Kasi nga kahit pang anong gawin namin pangasar dito, hindi siya pumapatol. Pinapabayaan niya lang kami at akala mo pa na tuod na hindi naapektuhan sa mga kalokohan namin. Ibig ko pong sabihin na umay na lang kami sa ginagawa namin kay Miguel. Makalipas pa ang ilang minuto dahil nga sa nainip na ako. Kaya naman dinampot ko na lamang yung isa sa mga naroroong parol. Pinili ko yung pinakamalaki. Gusto ko kasi akin ang pinakamaganda. Nang papalis na sana ako, ay siya namang biglang pagdating ni Miguel. "O Ruben, nandito ka na pala. Pasensya ka na at nanguha pa ako ng mga halamang gamot sa kagubatan. Kaya ngayon lang ako nakabalik." Ruben, pasensya na. Pero mali yung nakuha mong parol. Sapat lang yung ibinayad ni Dindo para dun sa kulay pulang parol o yung nasa ibaba. Yang kasing hawak mo ay pambenta ko sana doon sa bayan doon sa matandang alahero. Nagpagawa kasi sa akin ng pinakamalaking parol na ilalagay niya sa harap ng bahay nila. Wika sa akin ni Miguel. Tila naman nahiya ko kasi pakiramdam ko pinagnakawang ko pa siya. Kaya naman ibinalik ko ito pero muling nagsalita si Miguel. "Alam mo, sige, kunin mo na yan, Ruben. Masaya akong nagustuhan mo yung gawa ko. Gagawa na lamang ako mamaya ng para sa alahero. Sige na, iuwi mo na yan." Malumanay na sambit nitong si Miguel sa akin.
Mas lalo naman akong nahiya. Kasi sa kabila ng mga kalokohang ginawa namin sa kanya at sa lolo niya, puro kabaitan lamang niya ang pinapakita sa amin. Pasensya ka na, Miguel. Ang akala ko kasi kahit alin dito ang pwede kong pagpilian. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa'yo. Salamat dito ha. Sige na, mauuna na ako. Tugon ko dito. Habang papaalis naman na ako, ay napansin ko ang bitbit nitong halamang ugat. Alam ko ang itsura nito. Isa itong uri ng tila ube o ugat ng gabi pero nakakalason. Bagamat nakakain naman ito, pero wala ni isa sa aming mga kanayon ang naglakas ng loob na kumain ito. Dahil sa kapag nagkamali ka ng paglilinis, tiyak na kung hindi ka magsusuka ay mamamatay ka. Sabi sa akin ng lolo ko, nakakain lamang ang isang tao nitong bungang ugat kapag walang-wala na talaga sa buhay. Ika nga mahirap pa sa daga. Kaya naman nabatid kong balak itong kainin ni Miguel na siya namang ikinahabag ko. Dahil dito nagmadali akong umuwi. Ruben, mabuti naman at ginawa mo ng maayos ang pag-aaral mo. Nasabi nga sa akin ni Dindo ang tungkol dyan sa proyekto niyong parol. Abay, mabuti naman pala at mali ang iniisip kong nagpapabaya ka. Teka, bakit ka bang nagmamadali? Pagtatanong ni tatay. Tiyempo kasi na doon silang nag-uusap ng mga tao niya sa bahay namin. Kaya naman hindi nakaligtas sa kanyang mga mata ang pagmamadali kong pagtungo sa kusina. Mano po, itay? Nanggaling po kasi ako sa bahay nila Miguel. Nagpatulong ako dito sa parol. Pero itay, napansin kong nanguwas si Miguel nung sinasabi ni Lolo na nakakalasong ugat. Naisip ko sana na bigyan siya ng bigas at makakain. Meron naman po tayong sobra, hindi ba? Maaari ko po ba siyang bigyan? Nakakaawa naman kasi. Baka mapano pa yun dun sa balak niyang kainin. Tugon ko sa aking ama. Pero nag-aalala ako na baka hindi pumayag si tatay. Kasi nga istrikto ito sa mga gawain sa bahay. Pero maswerte lang siguro ako noon. Kasi siya na mismo ang nag-utos sa katiwala namin para ipaganda ako ng mga madadala ko kay Miguel. Mga delata at isang kabang bigas. Mula po ito sa sakahang pag-aari namin. At yung mga grocery naman po, mga galing sa kamag-anak naming taga-Amerika. Ewan ko po ba at kapag dumarating yung mga kahon galing sa kanila, palaging may kasamang mga delata na hindi ko naman maintindihan ng mga laman. Sobrang lalaki pa at hindi talaga namin gusto ang lasa. Pero yun na nga po ang pinili ng tatay. Yung mga alam niyang maayos ang lasa. Kasama ng ilang mga gamit na natatanggap ng barangay namin para ipamigay sa mahihirap. Siguro naman walang tututol sa inyo sa mga pagbibigay natin ng tulong kay Miguel. Malaki ang utang na loob natin sa lolo niya, kay Tandang Arnulfo. Kung hindi dahil sa kanya, marami sa ating mga kabaryo ang nasawi noong salakayin tayo dito ng mga aswang. Sambit ng tatay ko. Sumang-ayon naman ang lahat ng mga taong naroroon. Hindi po malinaw sa akin kung ano nga ba ang totoong nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Maliliit pa lamang kami noon at hindi kaming pinapayagan lumabas ng bahay noong kasagsagan ng kaguluhan. Basta ang sabi lang ng tatay, itong si Tandang Arnulfo ang tumulong sa aming baryo. Pero hindi na nila itong pinag-uusapan pa. Bandang mga 4:00 yata nang utusan ako ng tatay na ihatid nga itong mga pagkain kay Miguel. Gamit ko noon yung motor ng tatay. Hindi ko naman kasi makakayang dalhin pa yung ganong kabigat na mga pasanin kung walang motor o sasakyan. Miguel, nariyan ka pa ba? Si Ruben ito. Papasok na ako ha. Medyo mabigat tong mga dala ko eh. O Ruben, ikaw pala. Anong meron? Bakit ang dami mong dalang pagkain? Alam mo, meron pa naman akong pagkain dito. Mabuti pang itulong mo yan sa mga kabaryo nyo. Madaming nagugutom ngayon, lalo pa at pineste ang mga taniman. Huwag kang mag-alala, Miguel. Meron ng mga nakahanda para sa kanila. Ipinapabigay talaga ito ng mga taga-baryo sa'yo. Sabi nila, malaki ang utang na loob ng baryo namin sa Lolo Arnulfo mo. At kulang pa nga daw ito
para masuklian ang sakripisyo ng lolo mo. Kaya sige na, tanggapin mo na kasi ang bigat nito. Ayoko nang dalhin pa ito pabalik sa bahay. Isa pa, hindi naman sana kikialam ako ha. Pero kasi nakita ko yung dala mo kanina. Huwag mo na lang kayang kainin yon. Nakakalason yun, sabi ng lolo ko. Eto na lang ang ikonsumo mo. Natawa naman sa akin si Miguel nang sabihin ko ito. Yun ba? Pasensya ka na, Ruben. Hindi ko naman balak na kainin yon. Sangkap yun para sa ginagawa kong gamot para sa sakit ng mga kasukasuan. Karagdagang pambenta ko sa bayan. Alam mo, hindi pa naman ako sobrang tagutom para kumain noon. Kakagaling ko nga lang sa ilog at ibinabad ko muna. Bukas naman kailangan ko na yung maibilad. Kailangan ko kasi ang pulbos nito. Kapag nagawa ko, bibigyan kita para kay Kapitan. Madalas na din kasi itong nagre-reklamo kapag nakikita ko at nagpapagawa nga ng gamot para sa rayuma niya. Paano? Tanggapin ko na itong mga dala mo at baka mahirapan ka pang bitbitin ito. Maraming salamat, Ruben. Ang mabuti pa, umuwi ka na. Malapit nang magtakip silim. Alam mo namang delikado sa daan kapag gabi. Eto, dalhin mo ito. Ibalik mo na lamang sa akin kapag nagkita tayong muli. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero magpas hanggang ngayon, may mga aswang pa din gumagala sa lugar natin. Kaya kailangan mo mag-ingat. Sige na, ako nang bahalang magbuhat nito. Ipabot mo kay Kapitan ang pasasalamat ko. Mahabang tugon ni Miguel. Teka lang, seryoso ba yung tungkol sa aswang? Anong gagawin ko dito sa bigay mong pangontra? Alam mo, sige na, alis na nga ako habang may liwanag pa. Tugon ko naman kay Miguel. Hindi na akong nag-aksaya pa ng oras sa tagpong ito. Pinarangkada ko na agad yung motor. Di bali nang sabihin ni Miguel na takot ako sa aswang. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kung lalapain ng aswang, hindi ba? Wala na akong palingon-lingon noon. Basta dire-diretso lang ang pagmamaneho ko. Ayokong sadan pa ako abutin ng dilim dahil bukod sa mga aswang, isa pang kailangan ingatan doon ay ang mga masasamang tao. Mga tagalabas na walang pinipiling biktimahin basta may mapapakinabangan sila. Lalo pa at may dala akong motor. Tiyak na mainit yun sa mata ng mga mandarambong. Kaya naman, Sir Proy, iniling ko na lamang na huwag akong mabiktima ng alinman sa dalawa. Kasi ang nangyari po, parang mas lalo akong nilapitan. Hindi lamang ng isa sa dalawang kinatatakutan ko, kundi silang dalawa. Una ay hinarang ako ng 5 kalalakihan. Pinababa ako sa motor at pinaiwan sa akin doon sa daan. Kung ayaw ko daw mamatay, ay tumakbo na ako at iwan yung motor. Pawang malalaking lalaki at may dalang armas, mga baril at itak. Akma na din sana akong tatakbo. Pero dumating itong isang nakakatakot na uri ng aswang. Wala po itong pakpak. Pero napakalaking aso po nito. Kulay itim na may mapupulang mata at malalaking pangil. Labis ang paglalaway nito. Pero mabuti na lamang talaga at pinaputukan ito ng isa sa mga tulisan. Dahilan naman para agad silang sugurin nitong malaking aso. Alam ko po agad na hindi ito ordinaryo kasi wala pa akong nakitang aso na mas mataas pa sa akin at parang mistulang kalabaw na sa laki. Sinamantala ko po ang pagkakataong iyon. Habang abala yung aswang sa pag-atake sa mga tulisan, pinaharurot ko na yung motorsiklo. Bagamat nanginginig pa din yung mga tuhod at mga daliri ko. Pero hindi ko na itong alintana at ang nasa isip ko lang noon, wag nang lilingon at kailangan kong maabot yung baryo namin. Labis naman ang pagpapasalamat ko na kahit hanggang sa marating ko na yung baryo namin, hindi na po akong sinundan pa nung malaking aso o nung mga tulisan. Naroon sila tatay at nakaakma ng susugod sana sa direksyon pinagmulan ko. Dahil nga sa narinig nila yung mga putok ng baril at nag-aalala ito para sa kaligtasan ko. Nakahinga naman ito ng maayos nang makitang naroroon na ako. Anak, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Bakit nakarinig kami ng mga putukan ng baril? Tanong ng tatay ko na panay pagtingin sa katawan ko kung may tama ba ako. Ayos lang po ko, itay.
Pero hindi ko alam sa mga tulisan na humarang sa akin. Sinalakay po sila ng aswang. Akala ko ako yung aatakihin, pero binaril kasi nung lalaki, kaya sila yung pinaginitan. Bago po ako umalis, nakita kong dalawa sa kanila ang nakagat ng aswang. Hindi ko na po inantay pang maubos yung mga lalaki at tumakas na ako. Tay, tama nga si Miguel. May mga aswang pa din ang gumagala sa lugar natin. Mabuti na lang at binigyan niya ako nitong pangontra. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi akong inatake agad ng aso. Pero itay, delikado po tayo. Kailangang sundin natin yung mga payo ni Miguel na huwag nang lalabas pa sa gabi. Kung hindi kong sinunod yung sinabi niya kanina, baka ako yung tambangan ng aswang na yon. Kita nila tatay ang labis na takot ko at ang biglang paghinto ng mga putukan. Isa lang ang ibig sabihin noon. Maaaring napatay na ng aswang yung mga tulisan. At ibig sabihin noon, malaki ang posibilidad na gagalang muli yung aswang upang maghanap ng karagdagang biktima. Kaya naman agad na nag-utos ang tatay na magsipasok na kami sa bahay. Itay, maitanong ko lang po sana, ano ba talagang nangyari noong sinabi niyo pong gabi ng lagim, nung atakihin tayo ng mga aswang? Ano po bang ginawa ni Tandang Arnulfo? At parang bayani ang turing niyo sa kanya. Ano po bang ginawa niya? Tanong ko sa aking ama. Dahil nga po sa ako na mismo ang nakakita ng personal sa aswang. Hindi ko na napigilan pa magtanong sa totoong naganap sa gabi ng lagim. Alam mo anak, ayaw ko na sana mapag-usapan pa ito. At hindi magandang alaala ang pinagdaanan namin ng tagpong iyon. Kahit kami hindi namin lubusang naintindihan yung mga naganap noong gabi ng lagim. Basta ang natatandaan ko lamang, sa kasagsagan ng pananalasa nila, biglang dumating si Tandang Arnulfo. Mag-isa niyang nilabanan ng mga aswang. Mag-isa niyang kinitil ang buhay ng pinuno ng mga halimaw. Pero nang gabi ding iyon, yun din ang mga huling sandali na nakita namin si Tandang Arnulfo. Kasabay niyang naglaho ang mga aswang. Bigla na lang siyang bumagsak at nawalan ng buhay. Ayon sa mga albularyong kakilala namin, ay naubusan daw ng espiritual na enerhiya ang katawan ni Tandang Arnulfo sa dami ng aswang na kinalaban niya. At kapag naubos nga daw yon, kamatayan din ang katumbas nito. Kaya nga labis ang pagpapasalamat namin sa matanda at gano'n na lamang ang pag-aalala ng mga kanayon natin kay Miguel. Kasi dahil sa pagsasakripisyo ng lolo niya, kaya buhay ang karamihan sa mga taga rito. Mahaba ang pagkukwento ng tatay. Maraming nangyari bago pa pala ang gabi ng lagim at sa lahat ng mga problema nila, si Tandang Arnulfo ang palaging naroroon para tulungan sila. Hindi ko po akalain ni tay na ganun po pala kalaki ang tulong ni Tandang Arnulfo. Akala ko isa lang siyang ulyaning matanda at wala po ba silang kamag-anak dito? Nasaan na yung mga magulang ni Miguel? Pero maging si tatay hindi alam kung sino ang mga magulang ni Miguel. Dumating daw kasi si Tandang Arnulfo sa nayo namin na si Miguel lang ang kasama. Ibig sabihin sanggol pa lamang si Miguel ay ulila na siya. Alam mo anak, mas mabuti pang huwag mo na masyadong alamin pa ang tungkol sa buhay niyang si Miguel. Baka naman sumama lang ang loob niya kapag pati siya ay tatanungin mo. Kilala kita anak, hindi kang matatahimik hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Kaya sige na, magpahinga ka na muna. Huwag mo nang tatangkain pa ang gumala ha. Bawal ka na munang sumama sa mga barkada mo sa mga paggala niyo sa gabi. Mahirap na. Wala na magtatanggol pa sa atin laban sa mga aswang. Pero hindi basta-bastang papasok ang mga yan sa mga nayon. Pero oras na may isang tao ang matipuhan nila, di silang hihinto hanggat hindi nila itong nakukuha. Kaya naman Ruben, ako nang nakikiusap sa iyo anak. Huwag ka nang magtangkapang sumuway. Bukas na bukas ay magpapatupad ako ng curfew dito. Hindi na natin maaari pang hayaang maperwisyo ulit tayo ng mga aswang na yan. Mahabang tugon sa akin ng aking ama. Kinabukasan po nagpulong ang mga residente sa aming lugar. Karamihan po mga tatay ang naroroon.
Pinag-usapan nila kung papaanong gagawa ng pangontra sa mga aswang kung sakaling hindi nga namin maiwasan ang pagtungo nila sa amin. Pero ako naman, dahil nga sa matigas ang ulo ko at pasaway, habang abala sila sa mga pagpupulong, naisipan kong puntahan itong si Dindo. Total Sabado na nga at nakapangako ako sa kaibigan namin na sa kabilang baryo dadalo pa nga ako sa pistahan. Magandang umaga po, nariyan po ba si Dindo? Ipagpapaalam ko lang po sana. Isasama ko po siya sa kabilang baryo. Pista po kasi at naimbitahan kami ng mga kaibigan ko. Huwag po kayong mag-alala. Uuwi din po kami bago magdilim. May karpyo din po kasi sa baryo namin. Abala naman ang tatay nitong si Dindo sa pagbabasa ng periodiko at tumangulang naman sa akin. Napakiwari ko pa ay hindi naman niyang naiintindihan yung mga sinabi ko. Pero yun nga, at dahil pumayag naman siya, kaya niyaya ko na itong si Dindo na noon ay naroroon lang din at inaantay ako. Hindi ka talaga magpapapigil, Ruben. Ano ba talagang meron sa baryong yun at gustong-gusto mong pumunta? Huwag mong sabihin na naroroon yung babae mo. Naku, mayayari ka talaga sa nobya mo. Ano ka pa, Dindo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong ibang babae? Pero nangako kasi ako kay Jeronimo na pupunta tayo doon. May utang ako sa kanya at kung makikipag-inuman daw ako, hindi na niya akong sisingilin pa. Hindi naman mahirap yon. At saka isa pa, inuman lang yon. Kailan ba akong natalo sa alak? Kaya huwag kang magalala, hindi mo kailangang uminom. Basta samahan mo lang ako. Sakaling dayain nila ako, alam ko naman kasing matagal nang may gusto sa nobya ko yung si Jeronimo at gusto niyang maisan ako. Pero sige lang, ipapahiya ko siya sa sarili niyang laro. Dating gawin naman po at dala-dala ko yung motorsiklo ko. Wala naman kasi kaming ibang paraan para makarating doon. Isa pa, pinakamatulin kung iyon ang gagamitin namin kaysa naman sa kotse nitong si Dindo. Ilang saglit nga lang po ay naroon na kami sa papasok sa baryo nila Jeronimo. Hindi ko namang masasabi na sabik ako sa inuman, pero sabik po akong mapahiya ang grupo nila Jeronimo sa inuman. Mabuti naman, Ruben, at dumating ka. Akala ko nabag na yung buntot mo, pre. Kanina pa namin kayong hinihintay. Dali kayo, tara na. Pag-aya ni Jeronimo, nakakala mo pa ay uhaw na uhaw sa alak. Gusto niyang agad na umpisa ng inuman, pero inawat naman ako ni Dindo. Teka lang, Ruben, diba hindi ka pa kumakain? Gusto mo yatang malusaw ang atay mo eh. Mabuti pa kumain muna tayo. Mamaya na yung inom, makakapagantay naman yan eh. Wika ni Dindo. Hindi naman kumontra sa Jeronimo. Walang problema. Sige lang, tumuloy kayo at kumain na muna sa loob. Narito lang kami maghihintay. Baka isipin nyo pa na madamot kami sa karne. Sige na, kumain na muna kayo. Pag-uudyok ni Jeronimo. At yaman din lamang na gutom na din talaga ako. Kaya naman agad kaming tumuloy sa hapag. Teka, Ruben, sabi ng lolo ko, kapag nasa handaan maglagay tayo ng kalamansi. Dahil nga sinabi mong sa pistahan tayo pupunta, kaya nagdala ko nito. Ayan, dalawa sa'yo, dalawa sa akin. Ipatak mo dyan sa mga ulam mo. Huwag ka na magrarason pa, wika sa akin ni Dindo. Hindi naman po ako ignorante at alam ko din ang kwento tungkol sa mga manggagaway at kilkig maging sa mga aswang na nangyayanggaw. Kaya naman walang problema sa akin ng paggamit ng kalamansi. Marahan ko itong ipinatak sa mga karne. Pero hindi ko man lang inasahan na ang akala kong biro-biron lang. Nang maipatak ko yung kalamansi, biglang pumisik-pisik yung karne at bigla itong nangitim. Ruben, alam mo na siguro ang ibig sabihin nito. Anong gagawin natin? Hindi pa akong handang mamatay, pre. Sa dami ng pupuntahan mong handaan, bakit dito pa? Sermon ni Dindo ng pabulong dahil sa maraming tao nga ang naroroon. Kumukulo-kulo yung mga sarsa sa karne. Hindi ko na din malaman pa kung anong dapat na gawin kasi po positibo kami na aswang nga itong napuntahan namin.
Sandali lang din doon nag-iisip ako. Huwag kang magulo. Huwag kang magpapahalata na alam na natin yung tungkol sa kamne. Lokong Heronimo yan. Balak pa yata tayong isahan. Ihanda mo lang ang sarili mo. Samantalahin natin habang may liwanag pa. Basta tsetsempo tayo. Tansya ko po noon nasa 2:00 pa lamang yata ng hapon. Mahaba-haba pa ang aming pagkakataon para makatakas. Ngunit batid ko din na oras na sumapit ang dilim katapusan na namin. Nakita ko naman po itong si Heronimo na pasilip-silip lamang sa labas na tila ba gigil na gigil sa amin. Hindi ko lubos maisip na kaya naman pala ganun na lamang ang pagpupumilit nitong dumaloko at magsama pa ng mga kaibigan sa kanilang pistahan. Yun pala ay balak yata kaming isama sa handa nila. Dito po hindi ko alam kung sobrang maswerte lang ba kami o milagro lang ang nangyari. Maya-maya kasi, Ruben, Dindo, dito ko lang pala kayong mahahanap. Sabi kasi ng tatay nitong si Dindo, napatungo raw kayo dito sa pistahan. Nagkataon kasi na may kakilala ako dyan sa unahan na pinagdadalhan ko ng uling. Nakisabay na ako kila Kapitan. Naroroon sila sa labasan at nag-iintay sa akin. Mabuti pa ay sumabay na kayo sa akin, wika ni Miguel. Naroon pong nasa may pinto si Miguel. At sa maniwala po kayo at sa hindi, kahit kaming dalawa nitong si Dindo ay hindi makapaniwala sa nangyari. Kita po namin itong sila Heronimo na naroroong nakabang sa amin. Teka Ruben, hindi pa tayo nakakapag-umpisa sa inuman. Sana ang tungo nyo? May usapan tayo, di ba? Sambit nitong nakaambang haharang sa dadaanan namin. Pero biglang sumabat si Miguel at sinabi nga na naroroon sa labasan ng tatay ko at inaantay kami. Hindi na sumubok pang pigilan kami nitong grupo nila Heronimo. Agad na kaming sumunod kay Miguel. Tsansa na namin yon para makatakas sa pangkat nila Heronimo. Maraming salamat sa iyo, Miguel. Napakasakto ng dating mo. Bakit ba narito sila tatay? Nakipiesta din ba sila? Wika ako kay Miguel. Saktong-sakto talaga ang dating mo, Miguel. Salamat naman. Teka nga, paano mo bang nalaman na naroon kami? Tugtong naman ni Dindo. Panay kaming pagtatanong habang nagmamadali sa paglalakad. Sigurado ako sa mga reaksyon niyong yan. May nalaman kayo sa bahay na yon. Di normal na mga tao ang naroroon at hindi niyo gugustuhin ang abutan ng gabi sa baryong ito. Wala si Kapitan. Wala akong kasama dito. Ginamit ko lamang yung palusot para huwag manlaban yung mga kalalakihan kanina sa labas. Masyadong delikado dito. Maswerte kayo at narito ako sa baryo para sa mga paninda kong uling at mga gamot. Nakita ko kayong pumasok sa bahay na yan. Hindi ka pa nadala sa nangyari sa'yo noong isang gabi, Ruben. Di pa ba sapat yung nakita mong aswang at talagang naglakas loob ka pang dumayo ng pistahan? Bilisan nyo na bago pang makahalata yung mga aswang na yon, wika ni Miguel. Hindi na po akong nagtanong pa kasi tila alam naman na niyang lahat ng tungkol sa bahay nila Heronimo. At saka isa pa, kung magtatagal pa kami ay siguradong masusundan pa kami ng mga ito. Sige na, Dindo, Ruben. Mauna na kayo. May kailangan pa akong gawin. Siguro naman kaya nyo nang imaneho yung motor, di ba? Huwag na kayong magtagal pa dito. Bagamat hindi lahat ng narito ay aswang, pero hindi mahirap para sa mga halimaw ang masundan ng amoy nyo. Hindi silang makakapayag dahil sa malaking insulto para sa kanilang uri, ang matakasan ng kanilang pagkain. Kaya huwag nyo nang tangkain pang magtagal sa labas. Dala mo pa naman siguro yung binigay ko sa'yo, Ruben. Huwag na huwag mong aalisin yun sa'yo. Susundan ka ng mga aswang na yan. Sigurado akong ikaw ang punteriya nila. Kaya sige na, alis na kayo. Uwi ka sa amin ni Miguel. Tapos ay iniwan na nga namin itong si Miguel nang maihatid niya kami sa labasan. Pumalik itong papasok sa baryo. Hinay-hinay lang sa pagpapatakbo, Ruben. Baka naman sa aksidente pa tayong mamatay niyan. Sa susunod na magyayaka pa sa akin, di na talaga ako sasama pa. Mamamatay ako sa iyo ng maaga eh. Wika sa akin ni Dindo. Dindo, nag-aalala ako kay Miguel. Pakiramdam ko,
May iba siyang balak na gawin sa lugar na yon. Naalala ko yung kwento ni tatay. Yung isinakripisyo ng lolo niya yung buhay nito para sa baryo natin. Mukhang ganun ang balak ni Miguel. Kasalanan ko to, Dindo. Pasensya ka na pero kailangan natin bumalik. Hindi tamang hayaan natin doon si Miguel. Hindi ko na pinakinggan pa yung pagtutol nitong si Dindo at iniliko ko na nga yung motor. Dumaan kami sa medyo may liblib na parte ng baryo ng Aswang. Itinago ko doon yung motor at hinanap ko kung nasan ba si Miguel. Nakita ko lamang itong nasa may tindahan sa baryo na tila may inaantay. Mukhang inaantay nito ang pagdilim at hindi ako maaaring magkamali sa pakay niya. Bandang mga alas 5:30, nakita ko na itong nag-umpisang kumilos. Naglakad si Miguel na patungo sa may dulo ng baryo kung saan niya kaming sinundo kanina. Marami ito nagpalingon-lingon. Sumimpli naman po ako sa pagsunod. Matao noon kaya hindi mahalatang sinusundan namin si Miguel. Hanggang sa marating namin yung parte ng baryo na kaunti na lamang ang mga tao. Nakita ko po itong si Miguel na biglang lumiko patungo sa may kakahuyan. Nagtaka ako kasi ano ba ang gagawin niya sa masukal na kakahuyan? Gayong hindi naman siyang taga roon. Pero nagpatuloy lang kami sa pagsunod. Hoy Ruben, hindi yata magandang ideya ang sundan natin siya. Dapat nakinig tayo sa kanya na umuwi na tayo. Baka mamaya niyan mapano pa tayo dito, oras na makita tayo nila Jeronimo. Ang tigas kasi talaga ng ulo mo eh. Huwag kang maingay, Dindo. Baka marinig tayo ni Miguel. Saglit lang naman ito. Gusto ko lang malaman kung ano bang ginagawa dito ni Miguel. Paalis din naman tayo agad. Nagpatuloy kami sa paglakad. Maya't mayang hinto para hindi kami marinig ni Miguel dahil nga sa mga tuyong dahon. Mabuti na lamang at medyo maingay ang tugtugan sa baryo kung kaya't naikukubli ito. Hanggang sa nakita naming biglang tumigil si Miguel at yumuko. Kami naman ni Dindo ay napayuko na din. Halos pagapang na kaming umabante. Sa kakasunod namin hindi ko namalayan ang paglubog ng araw. Biglang dumilim ng labis at halos wala kaming makita ng ilang saglit. Hanggang sa nasanay ang mga mata namin sa dilim. Saka namin napansin na tila may apoy sa unahan. Yung parang may nasusunog sa gubat. Huwag mong sabihing nag-uuling dito si Miguel. Ang layo naman ang dinadayo niya. Halika nga Dindo, lapitan natin si Miguel. Bakit siya nagtatago doon? Huwag na lang kaya Ruben. Baka magalit pa sa atin eh. Ang alam niya nakauwi na tayo. Bumalik na lang tayo sa motor mo, halika na. Pagaya ni Dindo. Pero hindi po akong nakinig at dumiretso ko sa kinaroroonan ni Miguel. Bagay na hindi ko na sanang ginawa pa. Miguel, anong ginagawa mo dito sa may kakahuyan? Ang mabuti pa, halika na. Sumabay ka na sa aming pauwi. Gabi na oh. Anong ginagawa niyo dito? Eh di ba sinabihan ko na kayo na umuwi na? Naku naman Ruben, ang tigas talaga ng ulo niyo. Gusto niyo yata talagang mapahamak. Sambit pa ni Miguel at nagulat ako dahil sa tila umiilaw ang mata nito ng kulay pula at dilaw. Buong akala ko ay namamalikmata lang ako dahil sa apoy na nasa unahan namin. Nang makarinig kami ng boses na nagsalita mula sa unahan. Sumapit na ang takdang oras ng ating selebrasyon. Maligayang pagdating sa inyong lahat mga kasama. Kunin ang mga karne. Matagal-tagal na din nang huli nating gawin ang selebrasyong ito. Malaki ang naging dagok sa ating lahi nang mamatay ang ating dating pinuno. Dahil sa tampalasang si Arnulfo, nahirapan na tayong makabangon dahil sa kanya. Pero sa tulong ng ating mga kasamaan sa ibang bayan, ay nagawa nating makabawi. Nagawa nating paunti-unti ay magpalakas ng ating lahi. Wala man lang ideya ang mga residente ng baryong ito na inuunti-unti na natin silang gawing kauri natin. Gulat kami sa mga nasambit nitong manong na nakatayo sa harap ng apoy. Maya-maya ay naglitawan itong mga aswang mula sa dilim at sa taas ng mga puno. Kita din namin ang 4 na taong na nakatali na hinihila ng mga kasama nitong aswang.
Sa hula ko pa ay mga bisita ito sa pistahan. Mga kagaya namin, at doon ay nakita ko si Jeronimo. Ipagpatawad niyo, Pinunong Cardo. Nabigo kaming mabiktima yung dalawa kong bisita. Biglang may dumating na binata at sinundo sila. Kasama umano yung kapitan ng kabilang baryo, kaya hindi na kaming nakalma at baka magkagulo pa. Pagpapaliwanag nitong si Jeronimo sa tinatawag nilang Pinunong Cardo. Yung mga taga-baryo ni Arnolfo. Huwag kang mag-alala, Jeronimo. Makakabawi din tayo sa kanila. Oras na makumpleto na natin ang ritual para sa mga bagong salin. Isusunod na nating atakihin ang baryo nila. Wala nang magtatanggol sa mga taga roon. Pawang mga duwag lamang ang natira sa lugar nila, kaya madali lang natin silang mapapasok. Muling sambit ng kanilang pinuno. Hindi kaming makapaniwala sa mga naririnig namin. Tila ito yung mga aswang na nakaligtas sa gabi ng lagim laban sa lolo ni Miguel. Miguel, delikado tayo dito. Ang dami nilang aswang. Tara na, umuwi na tayo. Hindi natin sila kaya. Kailangan natin maipaalam ito kay tatay bago pang mahuli ang lahat. Wika ko kay Miguel. Sabi ko naman sa'yo, Ruben hindi na dapat tayong sumunod pa dito. Mapapahamak na talaga tayo nito. Malakas ang kutob kung tayo na ang susunod na kakainin ng mga yan. Paano pa tayong alis dito? Papaiyak ng wika ni Dindo habang si Miguel ay nananatiling nakamasid sa mga aswang. Huli na para umatras pa kayo. Manatili lamang kayo dito at huwag nang gagawa pa ng ingay. Ano man ang makita nyo, huwag kayong tatakbo. Naiintindihan mo ba ako, Ruben? Huwag kayong aalis sa kung nasan kayo ngayon kung gusto nyo pang mabuhay. Wika ni Miguel. At nang paglingon nga nito ay nagulat ako sa nagliliwanag nitong mata. Lumaki din ang boses nito at maya-maya, bigla itong nagbagong anyo. Naging isang napakalaking aso. Ang parehong nilalang na nakita ko noong tambangan ako ng mga tulisan. Mabilis po itong lumundag patungo sa kinaroroonan ng mga aswang. Maghanda kayo, sinasalakay tayo. Ang mga biyag, siguraduhin yung hindi makakatakas. Wika ng pinunong aswang. Pero mabilis itong si Miguel. Agad niyang sinakmal yung mga kalalakihang may hawak sa mga biyag. Kasunod ay nakita naming nagsipulasan yung mga aswang. Pati sila Jeronimo ay nagsilundagan sa mga puno. Pero kahit ganong kalaking aso si Miguel, nagawa niyang lundagin ang mga aswang sa kakahuyan. Panahihiyawan na lamang ang naririnig namin at mga pagtakbo. Ano ba itong pinasok natin, Ruben? Pati pala si Miguel aswang Umalis na tayo dito. Habang nagkakagulo pa sila. Dali ka na, bilis. Pagmamadali sa akin ni Dindo. Nahihibang ka na ba, Dindo? Nakalimutan mo ba yung bili ni Miguel? Huwag tayong aalis dito kung gusto nating mabuhay pa. Magtiwala tayo sa kanya. Alam kong may dahilan siya sa paglilihim niya. Pero siya ang nagligtas sa akin noong gabing tambangan ako ng mga tulisan. Ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit parang hindi niya ako inatake noon. Dindo, kakampi natin yung malaking aso na yan, kaya manatili lang tayo dito. Nagpatuloy ang karasan. Kita ko po ang mga paglipad ng aswang at pagsalakay kay Miguel. Bagamat nagagawa niyang patayin ng mga ito, pero hindi may iwasan na mapinsala siya. Malalakas din ang mga aswang na kalaban niya, at lalo na itong pinunong aswang na sinasabayan ng paghabol niya sa mga kasama nito upang komprontahin siya. Ano ang ginagawa ng isang aswang na kagaya mo sa aming baryo? At bakit kinakampihan mo ang mga taong yan? Isa kang traidor sa uri natin, sino ka ba? Wika ng pinunong Cardo. Pero patuloy sa walang habas na pag-atake itong si Miguel. Kita ko pa na sakmal-sakmal niya sa leeg si Jeronimo at nangingisay na ito. At nang si Pinunong Cardo na lamang ang naroroon, saka nagbalik sa anyong tao si Miguel. Narito lang ako upang tapusin ang nasimulan ng Lolo Arnolfo ko. Hindi ko mahayaang mauwi sa wala ang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Sa murang edad ko noon, ay saksi ako kung paano siyang bawian ng buhay sa pakikipaglaban sa uri niyo.
Hindi nyo maaaring galawin ang baryo namin at hindi ko nahayaan pang muli kayong makapagparami. Wika ni Miguel. Kung gayon, ikaw ang ampon ng matandang si Arnulfo. Tignan mo nga naman kung papaanong magbiro ang tadhana. Si Arnulfo na numero 1 manunugis ng aswang, nag-ampon ng isang aswang na kagaya mo. Kalokohan ito. Huwag kang magmalinis. Imposibleng sa tanging buhay mo ay hindi ka pang nakapambiktima ng tao. Sa ganyang uri ng anyo at lakas mo, baka nga mas marami ka pang kinaing tao kaysa sa amin. Ano, nakukonsensya ka na at ngayon nagpapakabayani ka? Hindi mo kaming maloloko, bata. Alam naming mas masahol ka pa sa amin. At kung hindi ako nagkakamali, gusto mo lang kaming patayin para wala kang kaagaw pa sa mga taong naririto sa bayang ito. Hindi ka kakaiba sa amin. Muling tanong ni Cardo na tila nililin lang lamang si Miguel dahil kita namin ng ilang aswang na marahang lumalapit mula sa likod nito. Kaya naman hindi na akong nakapagpigil pa. Miguel, huwag kang makinig dyan. Sa likod mo, tumingin ka. Nagulantang ang natitirang aswang. Napalingon itong 3 aswang sa amin. Pero nang muli nilang tignan si Miguel ay nasa harapan na nila ito. Gamit ang matalim nitong mga kuko, ay pinilas nito ang mga leeg at dibdib ng mga aswang. At ito namang si Cardo ay tumakas papalayo. At saan sa tingin mo ang punta mo, aswang? Huli na ang lahat para sa'yo. Napagpasyan na ang kamatayan mo dito sa gubat na ito. Sa pagkakataong iyon ay parang nagmistulang dagang tumatakbo si Cardo mula sa pusa. Dahil sa mas dumoble ang laki ni Miguel at tila naging kulay puti at itim ang mga balahibo nito. Doon na po namin nakita ang paglapa ni Miguel sa pinunong aswang. Noon ay nagkaroon na ako ng idea. Kaya hindi niya kaming pinapagalaw dahil oras na gumalaw kami, maaring kami ang salakayin niya. Maya-maya naman ay lumapit sa amin si Miguel sa anyong tao nito. Miguel, nakikilala mo ba kami? Pakiusap, huwag mo kaming sasaktan. Uwi ka ako dito. Oo nga, Miguel, huwag mo kaming kakainin. Hindi kaming magsusumbong ng tungkol sa katauhan mo, pangako. Segunda naman ni Dindo. Ano ba kayo, huwag kayong mag-alala. Kumalma kayo. Hindi ako nangangain ng tao. Mga aswang ang tinutugis ko at kinakain ko upang mapag-ibayo ko ang lakas ko. At saka hanggat suot ni Ruben yung kwintas, ay hindi ko kayo maaaring atakihin. Pinipigilan niya ng pagkauhaw ko sa laman ng tao. Ang mabuti pa umalis na tayo dito bago pa tayong madatnan ng mga taong bayan. Walang may alam na may mga kabaryo silang aswang at baka mapagbintangan pa tayong mga masasamang tao. Nag-umpisa kaming maglakad pabalik sa baryo. Tinungo namin ang kinaroroonan ng motor ko at nadaanan nga namin itong bahay nila Jeronimo na tahimik na at walang katao-tao. Nakita naman naming nakasunod sa amin yung mga bihag ng aswang. Panay pagpapasalamat kay Miguel. Mga taga Maynila na naimbitan ng mga kaibigan nilang kasama sa mga napatay ni Miguel. Dahil nga sa kasama namin ng mga ito, ay naglakad lang kami at itinulak ko ang motor ko. Inihatid namin yung mga dayo sa sakayan ng jeep papunta sa terminal. Saka pa lamang kami nakasakay sa motor. Hindi pa nga sanang tatanggapin ni Miguel yung perang iniaabot ng mga dayong taga Maynila. Pero ako na po yung kumuha. Alam kong kakailanganin yun ni Miguel at ako na ang mangungulit sa kanya para tanggapin ito. Maraming salamat sa tiwala niyo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kahit kailan ay hindi akong naminsala ng tao. Pinalaki ako ng lolo ko sa tamang disiplina. Isa pa, may aral ako ng mga antingero at albularyo. Kaya alam ko kung paanong pamamahalaan ang aking pagkagutom sa laman. Hanggat may aswang, hindi ako magugutom. Isa pa, nasanay na ako sa mga pagkain nasa taniman ko. Wika ni Miguel. Salamat sa iyo, Miguel. Pangako gagawin namin ng lahat para kahit papano matulungan ka. Wika ako dito. At matapos nga po ang mga usapin namin, inihatid ko na itong si Miguel sa may bahay niya bago kami nagtuloy ni Dindo sa aming baryo. Ang galing, no, Ruben? Hanggang ngayon hindi pa din ako makapaniwala na may kaibigan tayong kagaya ni Miguel. At saka yung labanan nila sa gubat,
Grabe kakaiba. Wika ni Dindo. Tama ka dyan. Kaya alam mo na kapag pasya na ako, magpapaturo ko kay Miguel kung paano magiging isang manunugis ng aswang. Kung tutuusin kahit hindi siyang mag-anyong aswang, parang kaya naman niyang kalabanin ang mga yon sa lakas niya. At saka gusto kong malaman kung paanong makilala ang isang aswang kapag kaharap ko para makaiwas ako. Tugon ko naman kay Dindo. Pag-uwi namin ay nadatnan namin sila tatay na naroroon nag-uusap at nagiinuman. Pinagpaplanuhan nila ang pagroronda para mahanap yung malaking aso. Pero ginawan ko na ito ng paraan para matigil na sila. Itay, hindi na po yata kailangan niyang pagroronda nyo. Nakita namin mismo ni Dindo kanina na yung aswang na aso, kalaban ng isang manunugis ng aswang. Patay na po yung malaking aso. Wala na pong aswang dito sa lugar natin. Hindi ba, Dindo? Tumango na lang si Dindo at hindi niya na inaasahan yung mga sinabi ko. Mabuti naman at napaniwala ko sila tatay. Isa pa alam ko namang naduduwag sila sa usapin ng aswang. Pero sa ganung parang kahit pang nagsinungaling kami, nagawa naming protekta ng pagkatao ni Miguel. Tinupad po namin ni Dindo ang pangako kay Miguel. Natutulungan siya kasi noong makapagtapos kami ng pag-aaral ni Dindo, lahat ng tulong na maaari naming maibigay kay Miguel ay ibinigay namin. Nakapagpatayo nga ito ng maliit niyang tindahan ng mga gamot. At yun nga po, napalagyan namin ng titulo yung lupang inaalagaan niya ng mahabang panahon. Sa ngayon po ay nasa ibang bansa na ako at dito nang namumuhay. At ang mga ganitong kwento na lamang ang nagiging paraan ko upang magbalik tanaw sa aking nakalipas. Si Dindo ay nanatili po sa aming probinsya kasama ang kanyang asawa at 5 anak. Hanggang dito ko na lang pong tatapusin ang aking istorya at nawa po ay maibigan ng ating mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Ruben.